Sabi ko po, hindi siya nag-iisa. Ibig ko sabihin rin po dito ay kung sakali namang kailangan siyang i-secure, meron pong mga mamamayan natin na willing rin pong mag-secure sa kanya, tulad namin. Pangalawa po, hindi siya nag-iisa dahil ako unang-una ay ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Oo. Opo. Alam nyo, siguro mga 3 weeks Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo, Sen. ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned rin po ako kasi kahit pa paano, ako nga mismo. Tama, oh. Isipin mo, ikaw ang chairman ng public safety, tapos wala kang security. Ang inang gago rin talaga itong gobyerno to. Sorry PNP. Bastusan talaga yung ginagawa ninyo. Vice President, Senator na in charge ng public safety. Alam nyo, kung ako sa inyo SBG, patawag nyo yan. Patawag nyo yan si Marbil. Public safety na hindi safe. Yung nga mantakin mo, ikaw ang chairman nun, tapos ikaw pa yung tatanggalan ng PSPG, pambihira. Senador, alam niyo ang trabaho namin, kahit sang sulok po ako ng Pilipinas. Oo naman. Isa ka sa pinakamasipag Hindi, actually, hindi isa. Ikaw ang pinakamasipag na senador. Alam mo, sa totoo lang, ako kung meron man akong ayaw na maging trabaho, yung maging staff ni Senator Senator Bongo. Ayoko maging staff niyan. Ito yung senador na parang hindi napapagod. Basketball pa ng basketball. Alam mo, meron ako mga kaibigan na staff niyan. Pag si Senator Bongo nagtrabaho, parang walang kapaguran. Hindi, totoo naman kasi si Senator Bongo, panahon pa lang ni Pangulong Duterte, alam naman natin siya ang sikreto din noon Siya ang siya ang timon, ika nga. Ayan nga yung sinasabi ng iba Si Marcos walang timon. Wala siyang ganyan. Wala siya yung si Pangulong Duterte, mautak, matalino, magaling. Pero ang administrator niya, yung timon niya, yung parang talagang gumagalaw, walang iba kung hindi si Senator Bongo. Without Senator Bongo, I doubt kung magiging successful ang Duterte administration noon. Kasi siya lahat ang gumagalaw noon. Talagang siya ang gumagapang sa ground. Yan talaga ang trabaho niya. At pinagpatuloy niya, yung naging senador siya. Tapos, tatanggalan mo ng security. Napakagago rin, Sana kung ang demand, sigurado naman ako, hindi naman ang demand ni Senator Bongo, 10. Sigurado ako, 2 lang yan, tinanggalan pa. Di ba? Umaabot po ako. At dyan po kahit paano yung risk, yung threat sa buhay namin. Pero ako naman, sanay naman akong, kahit saan naman tayo, naglalakad tayo. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, ako po mismo ang isa sa nag-suggest rin po sa kanya na idoble po ang sahod ng pulis dahil kulang talaga. Mahal po namin kayo. Kaya alam po, ang pakiusap ko lang naman po, lalong-lalo na sa panahon ng pagsubok na nangyari sa ating bansa, napaalala ko lang po sa liderato at sa buong hanay ng pambansang pulisya na manatiling tapat sa kanilang sinumpang tungkulin at huwag magpagamit ng political agenda. Maging professional po sila at just do what is right. Alam mo if there is one thing na perfect sa sinabi talaga, grabe, perfect na perfect, magpaka-professional kayo. Yung away ng politika, away yan ng mga politiko. Yung away sa politika, walang biro. Alam mo kasi, hindi naman po, bago kay Senator Bongo, tandaan ninyo, kanang kamay ho yan ni Pangulong Duterte. Hindi ho bago sa kanya yan. Alam niya ang laro ng politika, pero they always spare the PNP and the AFP sa politika. Pero ngayon hindi. Hindi na ho, alam mo, eto sorry to say, Marbil, hindi na kayo PNP. You are no longer Philippine National Police. Hindi na ho. Kayo ay private security.